Ulit-ulit na lang. Tama, ma'am. 3 times ko lang. 3 times. Nung sabi niya 21 years, nung tinanong ko what is P, sa tinatawag na PIDOS, P stand for what? Hindi niya alam. Ikaw, ma'am, P stand for what? Sabi ko na ang isa, sinagot ako agad. 21 years sa labas naman sabi sa akin, P, sabi niya Philippine. Di ba? Hindi Philippine, free. Hindi free. Hindi free, free. Before ng departure. Pag sabing free, before. Yan. Before you leave. Okay. Ma'am, ako speaker. Magpakilala na ako. Sus na ako. Kunti lang kayo ngayon, Pagkalat-kalat. Okay na ba kayo sa likod, ma'am? Mga sir, okay na kayo dyan? Bakit nandyan kayo? Malamig? Okay. Painitin natin. Gusto mo? Painitin natin. Si ma'am, tingin lang malapit sa akin. Iinit ang iinit ko mamaya. Sa katatawa. Tama, ma'am. Pero mo sinasabi mo sa may. May katabi ka, ma'am, wala. Gusto mong tabi. Okay. Ako gusto ng speaker. Before pay. Kasi after, mag-exam ako. Mag-exam ako. 1 to 50 items. Ang passing score 149. Sabi ni iba, wala nang kain-kain, may exam. Tapos, paano sir? Papasa kaya kami? Kung may natutunan siya, Ma'am Sandra Lynn, papasa ka. Pag wala nang natutunan, hindi ko papasa. Wala kang may isagot. Dahil wala may isagot, walang ballpen, walang certificate. Ma'am, huwag kang mag-alala, ma'am. Ma'am, gusto mo mag-isa pa tayo? Hindi na. Hindi na? Madali lang ang pag-iswapan eh. Pag sinabi mo sa akin, pwede ba? Sabi ko lang, bakit? Okay! Walang antok dito. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano, hangin. Okay, pangalan ko, ito na. Ang purpose ko, pinako kayo ng ballpen kasi marami suot ang pangalan ko para matandaan niyo ako. Ang kunting sa labas naman sa different ako ngayon. Ano? Yan minsan, nagpapakilala na ako, pero minsan, isang literal naman pangalan, hindi ko na yung sulat-sulat. Saan ko bakit kaya hindi yung sulat-sulat ang pangalan ko? No? O ito na pangalan ko, pero may Mr. Sam Carroza, tarapag salita may Pipidos, maningas sa rin. Dahil sa mga services para sa inyo, yung tanong Mr. Sam. Ano ba mga services na lagi kong sagot? Ganito, mamaya, hindi mo nalaman, ang buong Italy, sa akin, pagbabalik. Nisulat yan, hindi ang isulat kasi mabilis ang magsalita. Tama sir? Mabilis talaga, ma'am. Ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, hindi sumasagot. Hindi lang talaga sa akin, ma'am. Anong gusto mo, ma'am? Mabilisan, matagalan. Hindi lang tulang pa. Mabilis ka discussion. Marunong to. Bakit si Digong eh? Okay! Mabilis! Kasi ang iba, sabi sa akin siya gusto ko, matagalan. Okay. Bakit pag matagalan? Talagang feel na feel niya daw. No? Matagalan. Yung napag-usapan dito sa loob, feel na feel niya. Paglabas niya dito, mayroon siya natutunan. Mayroon siya natutunan. Pagdating niya sa labas ng bansa, ano man ang mangyari? May apply niya. Tama? Kasi kayo, lahat ay may mga ITM. Tama? May ITM ba kayo lahat? Sorry, medyo pagkagaling mo naman. Ano yun? Sorry. Maalit ako sa labas. Pagpasok ko laro na dito. Ano to eh? Polluted ang ano sa loob. Kasi kasarap. Okay! Ngayon ganito. Saan na makabanda? Nakalimutan mo, ma'am. Pangalan ko Sam. Sam. Sa probinsya kasi, pangalan ko Samuel. Pag tinawag ako ng parents ko, Samuel, sabi mo parang galit kayo sa akin. Samuel, sabi ko, paano kaya ito maging maganda pakinggan sa aking tayo? Yung pangalan ko. Magkapag-decide ako. Magkapag-isip ako. Pupunta ako ng Manila. Pagdating ko ng Manila, pag-uli ko ng pangalan ko. Hindi Samuel, kulit Sam. At least kahit paano, kunting nililap naman. Sam, kamusta ka dyan, Sam? Okay. Sam, ng aming Papidos. Ngayon ganito, Mr. Sam, bakit ka nandito? Dahil nandito ka rin. No? Kaya ako nandito. Ano ba mayroon? Mayroon ako na nais sabihin sa inyo. Na ayon sa batas na dapat mong malaman. Bakit? Kailan mong malaman? Kasi hindi mo alam noon. Kaya dapat mong malaman ngayon. Ano sabi ng Pidos kanina, ni Ma'am Sandra Lynn? Bakit kayo nagpidos? Upang ikaw magkaraman, may handa sa sarili sa panibagong hamon at mga pagsubok nakakarating sa labas ng bansa. Panibagong hamon, mga pagsubok nakakarating sa labas ng bansa. Sino mga exablo? Taas yung mga kamay. Thank you. First timer, taas yung mga kamay. Thank you. Sino mas marami? First timer, exablo. First timer. First timer, narinig yun. Hamon at mga pagsubok na nakakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Exablo, totoo ba? May mga hamon na pagdating mo doon, akala mo okay ka, yung parang hindi naman. Isa sa mga hamon, nakakala mo itong posisyon mo, hindi naman pala totoo. Hamon yan. No? Na nagtatrabaho ka na, akala mo itong sahod mo, laging dilig, minsan wala ka rin sahod. Pagsubok yan. No? Sabi ng mga first timer din, ganun ba? Sa part ko, iba. Yung part ni Ma'am Sandra din is part ko. Kaya kanina tumamot sa akin kasi video parang hindi naman tayo. Hindi ko makarating ang oras kaya dapat tumamot kasi tumamot. Ang part niya is part ko. Pareho kami, accredited facilitator ng UWA. Sinatuloy yung field certificate.
Kaya nakapart ko isipan. Welfare assistance just in case of emergency. Kaya kung kanina, super excited ka na sa mga narinig. Ang excitement mo umabot ng 100%. Kasi after ng pagpidos ngayon, may certificate ka na. No? Ang sarap ng pakiramdam. Kasi bakit? After ng pagpidos, ikaw ay aalis na. Tama? Pag alis mo, dito ka lang. After ng pagpidos, aalis na. Ang tanong, sure na ba lahat na makaalis na? Sure na ba? Kaya sa part ko, marami kayong maririnig ng mga bagay-bagay na yan na hindi mo narinig kay Ma'am Sandra Lynn, maririnig niyo sa akin. At pag narinig niyo, normal lang. Kung 100% kanina ang excitement niyo, no? Malamang, tuwing may nangyari sa'yo, ito sinasabi ko, magbawas na ako ng 20%. Bawat may nangyari sa'yo. Kaya kung marinig niyo sa akin, hindi lahat. Akala mo, nagpapatawa lang ako. Pero, ayaw ko kasi na, habang sinasabi ko yan sa inyo, malungkot ka na. Kasi after pumasok, malungkot ka, lumalalim ang isipan mo, mas lalim bumibigat ang problema mo. Baka mamaya, after mo magpilos, di ba pinag-medical, bago magpilos, negative. After magpilos, lahat, positive, nag-react eh. No? Umatake na. Pag pinag-medical ka, wala na. Hindi na pwede. Kaya, unfit ka na. No? Kasi bakit? Dahil sa narinig mo sa akin, wala na may pananghalian. May narinig ka pa na hindi maganda. Normal lang. Ang iba, inaatake na. Kaya dapat maging handa. Ang part ko is more on realities. Hindi ko ginagawa ng ibang pidos. Dito ginagawa namin. Hindi upang takutin kayo. Upang malaman niyo kung gaano katotoo yung buhay OFW pagdating sa labas sa bansa at dito pa lamang sa Philippines. Kaya sana, sasabihin ko, walang may nangyari na hindi makita sa'yo. Kasi bakit? Lagi kong sinasabi, pag ikaw ay nagpilos, pag ikaw ay nag-apply bilang isang OFW, ito lang lagi sinasabi, alamin mo kung ano ang pinapahasok mo. Alamin mo bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Iba ang batas dito sa Pilipinas. At iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Na kunting kakamali mo lang, doon mo na ma-realize. No? Kahit kunting bagay na nagkamali ka, manalagay ka. Tama? Kasi mayroong kasabihan, ignorance libis niminim iskusa. Ano ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one is above the law. Tama? Na dapat ihanda mo ang sarili mo ngayon. Are you ready? Wow. Kinakabahan na kayo? Salamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinapitos. Ang ibig sabihin, mahal kayo ang inyong agency. Ayaw nila. Na hindi mo magpitos. No? Pag nakaalis ka, pagdating mo sa labas ng bansa, yung itiin mo walang laman. Ang gusto ng agency mo, aalis ka na may natutunan at pagdating sa labas ng bansa, pag may nangyari, kaya mo labanan, tama? Dahil nalabanan mo, nabigyan mo ng proteksyon ang sarili mo. Ikaw yung OFW na umuwi ng Pilipinas, natagumpay, may dalang pira sa pamilya, at mayroon pang naipon. No? At lahat ng ATM machine, ATM machine, pwede mo nang pasukan ng ATM. Ano mo? ATM. Kaya iba, pagdating ng Pilipinas, dahil tagumpay, sarpak dito. Wow, may laman. Sarpak na dito. Kahit anong ATM, mayroong laman, tama? Wow. Pero, yung umuwi ng Pilipinas na may problema, ganun din sila. Lahat ng ATM machine, sinusubukan din. Bakit? Nagpapakasakali, baka may naligaw na magpadala. Sa kanyang magkatalpak. Dito. Maglabas. Kaya pag pumunta ng isim, no, sa mga malls, nakita mo lahat ng mga ATM machine na ikot na, tandaan nyo, OFW lang. Umuwi ng Pilipinas, na hindi nagtagumpay. No? Salpak dito, salpak doon, pinakalas, nasalpakan, yung radio na machine, ano yun? Washing machine. Kaya walang nangyari. May lumabas na. Kasama mo yun, sir. Hindi ko pa nabanggit yung mga batas. Ito, magtatanong lang yan. Ma'am, tatawag nyo doon. Ma'am, ito na yata ang sinasabi nyo. Speaker na makulit. Ito na, mensahe ng agency. Nasabi, pagdating doon, ingat kayo ha. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Kasi bakit? No? Pag may nasabi sa'yo, huwag kayo basta-basta maniniwala sa speaker na. Mag-ingat ka na sa nagsabi sa'yo. Bakit? Yan ang may balak na bibiktima sa'yo. Pero, kung naiintindihan mo paliwanag ko ngayon, ihanda mo na agad ang sarili mo. Okay?
Ngayon, marami pa akong dapat sasabihin. Pero dahil alam ko nagmamadali kayo, bilisan ko na. Magkatanong lang. Ex-abroad, iparinig niyo sa mga first timer dyan. Yung totoong buhay OFW, pagdating sa labas sa bansa. Hindi lang doon sa naging karanasan mo, karanasan ng iba. May good experience and bad experience. No? Itatanong lang. Isigaw nyo, ex-abroad. Ang sagot nyo lang, masarap lang o hindi. Iparinig nyo sa mga first timer dyan. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timer, narinig nyo mo? Ang sigaw ng mga ex-abroad, hindi! Hindi. Hindi. Hindi ka ba mag-isip? Hindi, wala pa namuong katanungan o question mark sa isipan mo. Bakit kaya? Bigyan natin ang kasagutan mamaya. Bakit sinabi nila hindi? Subukan mo nga. Pag hinatid ka pa lang sa airport, na mahal mo sa buhay. Nung magpasok mo pa lang sa boarding gate, tapos naiwan na yung hatid sa'yo, mahal mo sa buhay, asawa mo man, o anak mo man yung kapatid. Pagpasok mo pa lang doon sa boarding gate, hindi ka na niya makita. Anong nararamdaman? Di ba malungkot ka? Kasi iwan mo na siya eh. Lalong-lalo na, nung sumakay ka na ng plane, unti-unti na umangat hanggang sa nagtago na doon sa ulap. Gusto mo man silipin doon sa may bintana ng aeroplano. Sabi ang bawal dito pumunta ka pa rin. Kasi gusto mong silipin yung mahal mo sa buhay. Eh, yung una makikita, medyo mabigat, malungkot. Bakit? Ilang taon na naman na hindi kayo magkikita-kita. Tama? Pero ang inisip mo dahil lumilipad ang plane, ang destination doon na talaga sa bansa na pupuntahan mo. Wala ka nang ibang naisip, hindi, di bali na lang. Kasi bukas magtrabaho na ako. Importante, babawi na lang ako. Inabukasan dumating ka. Or ngayon dumating ka. Inabukasan papasok ka. Pagpasok mo sa work, no? 8 hours. Nakaramdam ka ng pagod at gutom. Gusto mong humiit na food doon sa mahal mo sa buhay. Eh, wala naman sila doon, tama? Wala kang pwedeng malapitan at matawagan. Ang ginawa mo, ha? Hinandaan mo lang ang sarili mo para ikaw may makakain. Matawag mo, self-service. Habang ikaw ay kumakain, nakaupo ka sa may table. Huwag ka sana may table lang. Ang pinapagod ka na sa side mo. Kumakain ka! Doon mo na maramdaman. Ang sobrang lungkot. No? Kailan ko sila makita muli? Ang ginawa mo, kinuha mo ang cellphone mo at tinawagan mo. Kasi may cellphone naman laki yan eh, di ba? Hindi ka pa nakontento. Doon sa pagtawag, binidyo call mo pa. Nung binidyo call mo, ang mahal mo sa buhay, nakita ko sila, tama? Nakita ka rin nila. Pero nung biglang mag-brown out, nawala ng signal, nawala sila. Ma'am, nawala kahit. Lungkot, tama? Ang sakit. Pero di balik. Kasi, pagdating ng isang buwan, magpapadala na ako. Babawi ko na lang. Dumating ang isang buwan, end of the month, sumahog ka na. Ang ginawa mo, padala ka. Nung magpadala ka, anong naramdaman mo? Di ba masarap? Masarap ang pakiramdam. Ang tanong, sino ang may masarap na pakiramdam? Ikaw na nagpapadala? O yung tumanggap ng iyong padala? Yun, may masarap na pakiramdam. Hindi pa naubos, hindi pa nabawasan. Habang hinihimay-himay yung padala mo, ito nang pumapasok sa kanyang isipan. Wow, may kasunod na to. Tama? Kaya kung bakit, hindi na sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Yan ang nangyayari sa buhay ko OFW. Sunod na buwan, maghintay na naman ang sahod. No? Ang iba, ang mahal mo sa buhay, hindi pa katapos ang 50 days, nangungulit na naman. No? Doon na umpisa yung maramdaman mo. Unti-unti ka na magagalit sa kanila. Kasi hindi pa matapos ng isang buwan, 15 days pa, kinukulit ka na. E pagdating ng isang buwan, hindi mo alam, hindi mo in-expect, dilig pa lang sahod mo. Kaya gutom na rin ang inabot mo. Yung gutom na inabot mo doon, mas sobra pa kaysa gutom na inabot mo dito kayo sa Pidos. Pero maalala mo, kung mag-Pidos ka, sinerch mo sa isang channel kung anong araw ko nag-Pidos. Pizza, ano kayo? Pizza? Size? Sinerch mo. March 6. Nung sinerch mo doon sa YouTube channel na yun, nakita mo, mayroong nag-Pidos. Nung screenol mo, ay, ako yan ah. Hindi mo alam. Ikaw na yun. Kasi bakit? Nakatutok ang kamera sa'yo. Bukas, lalabas ka na sa social media. Viral ka na. Okay! Mr. Sam, ano ba talaga ang pakay mo ngayon? Ito lang. Magtatanong ako. Lahat ba ay nakapagsaya ng kontrata? Sino nakapagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapagsaya. Medyo marami-rami na. 8. Sino ang hindi pa nakapagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. 9. Nakapag-sign 8. Ang hindi nakapag-sign 9. Mayroong hindi tumataas ng kamay. Ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba dyan, katingin sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi. Gutom na kami. Alam ko kasi yun.
Kaya dito, inaalam ko kung ano. Ano yung nasa isipan mo habang nakatingin sa akin. Bakit? Hindi pa nakatingin lang sa speaker. Listen. Pero ang isipan, ganito. Ano kayo muna dyan? No? Inaalam ko yan. Kailan i-distract ko na agad yan. Kasi bakit? Ayaw ko nalalabas na dito, wala kang natutunan. Ang iniisip ko lang kung paano ko makalabas. No? Paano makauwi. Kaya maraming walang natutunan pagdating sa videos, walang natutunan. Kasi yung speaker, hindi inaalam kung anong naging sitwasyon ng kanyang participants or audience. Dapat alamin mo. Ma'am, anong work mo sa labas ng bansa? Manifest. Alam ko eh. Nakita ko naman sa book mo. May nurse, meron. May nurse. Wala tayo ma'am, nurse ka talaga ma'am. Sa pangbuko mo parang nurse talaga eh. May doktor, meron. Wala. Dentist. Engineer. Yan, engineer, kumusta ka? Okay lang? Okay lang. Nagtatanong lang ako. Yan gusto ko lang malaman. Ngayon ganito. May performer? Meron? Ikaw? Sumuko. Teacher. Teacher, wala. Okay. Laborer. Ngayon ganito. Nagtanong ako kung sino nakapagsign ng kontrata o hindi. Uwi na tayo. Thank you very much. Uwi na tayo. Ngayon ang pinamati, ma'am. Okay. Ngayon ka lang. Hindi na ka, ma'am. Ma'am, naligaw ka, ma'am. Di ba, huwag ka lang pumunta doon dito sa akin. Sabihin mo, tapos na ako. Ma'am, hindi to promo, nandoon sa kabila. Number ko, ma'am, gusto mo ko rin. Nagbibigay kasi ako ng number. Okay, Mr. Sa, bakit ka nagtanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Kasi ayon sa batas, ang isang OFW mula nagpidos, mula nag-apply at nag-isahan dapat, siya ay nakapag-sign ng kontrata. No? Bago magpidos pala, ang isang OFW dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata bago magpidos. No? Kaya kung nagpidos ka ngayon, hindi wala ka pang pinirma ng kontrata, may ibig sabihin, pag nagbawas ako ng 20%, doon sa excited mo na 100%, kanina kayo mag-Sandra rin, mababawasan na ng 20%. Ang natira is 80% na lang. Sabi niyo ba? Ganun ba? Yes. Batas po to. At dapat, after mo magpidos, sisiguraduhin mo makaalis ka na. Kasi bakit? Hindi ka naman nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, no? Ang iba, mula nag-apply, umabot na ng 6 months, ha? Hindi. Umabot na ng 10 months, hindi pa rin nakaalis. Kaya dapat, kailangan, siguraduhin makaalis ka na. Nasa batas kasi. Ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isa, dapat 60 to 90 days prior, dapat ay declare na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas, dapat na sa labas siya bansa ngayon, at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi niya ba? Ganun ba? Kasi kami, 10 months na lang, dito pa rin kami. Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, another 20%. Ang ibabawas ko doon sa 80% na excitement ko, ang natira, 60% na lang. At bakit kailangan makaalis? Kasi iba, hindi na kapag-sign ng kontrata, hindi na kapag-pilos, ang iba na kapag-bayad ng placement fee. Ang tanong, kung nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit kami? Sobrang laki. May ibig sabihin, another 20%. Ang may babawas doon sa 60%. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa mall, hotel o restaurant, wala sa nabanggit na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi niyo ba? Ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Sabi naman isa dito lang ka, at least pinamirinda tayo. Pinamirinda ka, hindi bilang nagpamirinda sa'yo. Pila mo yun. Kaya dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko, sa natira na 40%, ang natira na is 20% na lang ng excitement mo. At dapat, ikaw ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ko, resibo. Bakit hindi wala? Kaya normal lang, pag narinig mo mga sinasabi ko, gustuhin mo mang tumawa. Pero, hinahanap pa rin ang antok ang iyong mga mata. Bakit? Dahil sa nangyari na nga sa'yo. Wala na lahat, hindi na nasunod lahat, at wala pang resibo nung mabayad ka. Problema hindi. Problema. Baon ka pa naman sa utang. Tama? Partner, nangutang pa naman ako sa 5-6. May linding pa. Hirap, no? Dapat! May kaukulang resibo! Ha? May resibo. Sir, may resibo, wala? Sabi ko, no? Walang resibo. Malungkot siya. Problema ito. Pambira. Sir, bakit binanggit mo? Iyan ang nasa batas. Meaning to say, pag nangyari sa'yo, you are a victim of illegal recruitment. Ganun lang kasimple. Dahil biktima ka, ang tanong, tuloy hindi. Sabi niyo ba dyan, ikaw tuloy ka pa ba? Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang totoo para malaman ninyo.
Hirap talaga. Kaya talagang sasakit ang ulo mo. Okay sir, madali ang magatanggal ng sakit ng ulo. Huwag kayong magproblema. Kung nangyari mo sa inyo dati, marami kasi gumagamit ng pangalan ng agency sa labas. Ang pakay, makapamulundat ng making halaga sa mga OFWs, sa mga aplikat. No? Ang purpose, para magiging instant millionaire. 3 buwan ako, 3 pala yung bahay, may kutsi pa. No? Package agad, no? Biro mo, 10. Dalihin mo ng 10. Dalihin niya yung 10 sa tag 100,000. Iba 170,000 last year. 20 sila. Dinali. Yung 20, mga taga Batangas. 170,000 bawat isa. Magkano yun? Mahigit. Ano na yan? Kulang-kulang 1.5 millions. Mahigit. 2 millions. 2.5. Ay kung mas magaling. Sabihin Korea ka. Magbigay na ng 280,000. Wow, sahod mo doon, 200,000. Kaya mo. Expedite to. No? Ganun lang sa cellphone. Pagkatapos, na ma-close ang usapan, puntahan mo kami sa Las Piñas. Puntahan niyo ako dito. Pumunta ng Las Piñas. Dito ako nakatira. No? At pag nagpalo kayo, puntahan niyo ako dito. Hindi. Pero kung pwede, kayo bahala. Through Gcash na lang, para hindi na kami hirapan. Nag-Gcash na. Mga teachers. 12. After makapag-Gcash, nung mag-follow up, pinunta ng bahay sa Las Piñas, nangupahan na pala. At dark sa suspect. Kaya dapat ingat. Ha? Sinabi ko lang sa inyo kasi walang tigil ngayon. Mula noon hanggang ngayon walang tigil. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Nagbabalik na lahat. Kaya dapat ingat. Ingat ha. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Bisa sa bakit alam? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit magtataka ka, yung speaker na yun, yung cellphone niya, laging nakatutok. Tapos pinaikot pa. No? Pinaikot pa. Kasi bakit? Pag pinaikot ko yan at may natutukan dyan, biglang nag-blink. May ibig sabihin, yun, siya na yung isa sa hinahanap ko. Nag-blink pa, ma'am. Positibo. Hindi, wala naman, ma'am. Ang lunal lang nakita dito. Kaya nag-blink siya na ang lunal mo dito. Wala naman talaga. Parang pabiri yung kwento ko, no? Parang pabiri, no? Pero ay, ito to. May isang awitin. Parang biro lamang. Dumating ka sa pilos. May isang speaker na puro patawa. Hoy! Ganon. Kaya dapat ingat. Nangyari mo sa'yo, i-inform ang agency mo. No? Kasi maraming gumagamit na para ng agency. Kawawa yung agency pag hindi niya na-inform. Sabihin kung ano totoong nangyari sa labas. Bakit? Pag hindi mo na-inform at abulin yung suspect sa labas, tama yung kapit. Yung kausap ko sa loob ng agency. No? Hindi pa magkaroon ng tinatawag na cancellation process of ethics and recruitment agency. Kaya maawa ko sa inyong agency, nangyari mali. Sa inyo sa labas, i-inform sila na may nangyari sa inyo yung kata. Kasi bakit? Pwede mo damay kung sino ang kausap mo sa loob ng agency. Tawag ng accessories of the crime. Tama? Nakakawa ko sa agency, kaya salamat ko sa inyong agency. May makulit na speaker dito na pag nagsalita, katakot-takot. Na parang after mo mag-pilos, parang ayaw mo na